pinangga na kung mga igsuon, malipayon nga pagpakiguban usab kaninyo karon ning laing yugto na usab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios kanhan ay kini pinagi sa ka Sabbath School quarterly lesson nga na-plaster kini pinagi sa ka Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga kung mga kaigsunan ng atong suheto nga pagadugukan karon, lesson number 9. Idols of the Soul and Other Lessons from Jesus. So man ito pagdugukan karon mga pinangga kung mga kaigsunan, pero sa dili pa, gusto na akong ipibalo kaninyo nga karong Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa pagsaulog sa Thanksgiving anniversary, 14th Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom dinhi sa Bukidnon. Karong Mayo 27 to 28 mga igala, karong yung Sabado, kauban ko ninyo dinhi sa Bagong Taas, Valencia City. Ang tema nga pagadugukan nato karon is Fearless in Trials. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan, akong gidapit ang tanan sa pagtambong, magkita ta ninyo dinhi usbon ko sa Covered Court, Bagong Taas, Valencia City. Atong suito usbon ko, Idols of the Soul and Other Lessons from Jesus. Sa di pa mo padayon mga kaigsunan mo duko sa tasatong ulo, alang sa kapinasay nga pag-ampo. Dalaygon og balaan na mo nga Diyos nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Dako among kalipay Ginoong Diyos nga nining takna sa adlawng igpapahulay. Kami nagkalahutay sa kinabuhi sa tibok semana tungod kay imong grasya, nagapakig-uban kanamo. Hinaot Ginoo imo kaming panalanginan, ang tanang mga naminaw karon imong grasyahan, o kaming tanan pahatan mo sa imong pagkamatarong ug pagkabalaan, aron mahimo kaming takos nga magkigsandurot ug musimba kanimo nining adlawng igpapahulay. Hinaot imong tambalan, ayohon ang tanang mga nagmasakitong nagpaminaw karon, o imong panalanginan ang tanang mga supporters, mga donors, og ang tanan nagpatalinghog sa programa karon. Kaalam nga langit nun, ihatag mo kanila gugmag panalangin pakigdait ilang mabatnan. Kining tanan na mong gitugyan kanimo gilawman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay, usbon ko mga pinangga ko mga kaigsunan ng atong suheto nga pagatun-an karon, lesson number 9 for May 28 2016, Idols of the Soul and Other Lessons. So unsa maning mga idols of the soul mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang idols of the soul mao kining mga butang nga diin atong nabatnan depende og diin ta nagtubo. Og diin ang ato ang brought up environment mga higala, bisan pang mobalhin pataglaing environment, I would like to tell you, madala ra gihapon na kanang mga kinaiya og diin tagikan, mga batasan ug unsa ato ang namatan og kahayag bisan pag nangalagad pa sa Ginoo, naalang gihapon posible gihapong mugitip kanang mga butanga. Busa kanang mga butanga nangahimo na silang idols of the soul mga higala. Plural, idols of the soul. Because what is idol? Idol is anything that tends to lessen your attention toward God. That is an idol. Idol na kanang mga butang nga makapatibhang sa inyuhang pagbati gikan sa Ginoo. Mauna ang gitawag og Dios mga kaigsunan. Busa ang ato ang K-text karon mga pinangga kong mga naminaw, makita nato sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 1 sa New International Version nagkanayon. At that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" So, ang tanang tao, mga pinangga kong mga kaigsunan, posible nga gusto sila mahimong bantugan, no? Ang tanan maning kamot nga, kung di manggaling sila mahimong bantugan, at least they can do something which is great nga makatabang sa mga tao. That is the desire. Not all the time nga, ang tao wants to become great, does it mean to say nga, siya selfish kapag katao. Na mga tao nga gusto lang sila mo do something, usbon ko, something great para silang manluluwas, para silang mga kaubanan sa pagpangalagad. Now, ang tubag ni Kristo mga pinangga ko mga kaigsunan, masummarize na to nining 5 ka mga punto sama sa nagkanayon. If you want to become great, there is greatness of humility. Second, there is greatness of forgiveness. Third, there is greatness of leaving things behind. Fourth, there is greatness of the reward. And the fifth one is greatness of sufferings with Jesus. Unahon na to mga kaigsunan sa pamalandong kining the greatness of humility.
Ang bersikulo na to, makita na to sa Mateo 18, versikulo 4, therefore, whoever humbles himself as little child is the greatest in the kingdom of heaven. So, gi-example ni Kristo ang bata, mga kaigsunan. Kamu, kung gusto mo mahimong bantugan, you become like this child. So, what does being humble like a child mean? O sa may pasabot anang sama sa gaming bata nga pagpaubos. Brethren, mga naminaw karon, Jesus would like to cite the point of obedience. Because obedience is important. We must accept God's word before our own will. Ang bata, mga kaigsunan, ug unsay gusto sa papa, unsay isulti sa ginikanan, mupatuo ang bata. Wala siya iyang will. Wala siya iyang will. The child only follows whatever the words of his parents. Unsay iyang pulong sa mga parents, musunod na siya. So buot ipasabot ni Kristo, you must be humble and then you will become great. In other words, that kind of humility that will lead to obedience to the word of God. True humble people act like they actually are. They don't try to pretend being someone else. True greatness before God comes from who we are, not on what we do. Buti pasabot ni Kristo, mga kaigsunan, nga ang tinud-anay nga pagpaubos, nag-aka sa imuhang natural nga pagkaikaw. Dili kay naningkamot ka nga magpretend ka o sikinsa ka. Kaya ang tinud-anay nga pagkabantugan, mga pinangga kong kaigsunan, nagsukad o sikinsa ta, dili kay aron o unsa ang atong mahimo. Jesus can make us great. I would like to tell you that. Si Kristo lang maka-change sa atong inner person aron mahimo tang great. Now, second, the greatness of forgiveness. Ang issue din karon, mga kaigsunan, kapila pasayloon ang imuhang isikataw. Sa Matthew chapter 18 verses 21 to 22, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times. Ginoo, kapila man ako pasilo na kong brother sa makapito ka panahon? Ingos Kristo, no. Dili sa kapito ka panahon. Sa 70 kapito ka panahon. 70 times. Nimo pasayloon. In other words, forgiving is 490 times. Does it mean to say nga limited ang gidaghanon sa imong pagpasaylo o moabot og 490 times kanang pwede na kang di na mo pasaylo? Actually, that is an idiomatic expression. Lisod alang so sa katao nga pagpasaylo sa maura nga tao, kaduha, katulo, kaupat, kalima, imposible na kayo. Maglisod maganig pasaylo kaisa lang. How much more maabot og katulo, kaupat? How much more nga moabot og 70 times 7? Nakuha ninyo ang point, mga kaigsunan. Okay? Now, buti pasabot ni Kristo, mga kaigsunan, Jesus taught us that we should never stop forgiving. Forgiving those offend us benefits both the forgiven person and us. It also restores broken relationship. Mao na ang punto ni Kristo, mga kaigsunan, human niya kining gitubag si Pedro, naghimo siyag parabol. Nga dunay usa ka tawo nga usa ka hari nga gipasaylo niya iyang ulipon kay nakasala, dakog utang, so iyang gipasaylo. Ang gihimo pud sa iyang ulipon, gibukbok po niya ang iyang masig ka ulipon kay nakautang po sa iya, wa niya mapasaylo. Sa ato pa, ang buti pasabot ni Kristo, the more you experience forgiveness from God, the more you will also let your fellow offenders nga mapasaylo po sila nimo sama sa pagpasaylo sa Ginoo kanimo. Naghatag ang Ginoo pattern sa Matthew 18:15 o 17, which steps should we follow to forgive other people's offenses according to Jesus? Number 1, matud pa ni Kristo, talk to the person directly. Istoryaha ang tao personal. O kung sa iyang sala, istorya siya, istorya. Pag dili siya mudawat, if he ignores us, bring 1 or 2 witnesses. Kung di siya mutuo, kano pagdalag witness, pagdalag testigos. If he still ignores us, bring up the issue before the church. That as a board, that as a body, ang problema. Sa ito paggamita ang puwersa sa iglesia to discipline the erring brother. If we follow other steps to deal without offenses and mistakes, or with offenses and mistakes of others, we may be criticizing and slandering them.
Gusto ni Kristo nga kanilang yun nga pattern ang sundon. Number 1, talk to the person. Number 2, magdalag mga kauban aron maka-witness inyong panag-istorya kundi siya mo accept dad siya sa board ug sa iglesia. Kana nga pattern lang yun imong buhaton. Ayaw paghimo og laing pattern. Kay kung maghimo kag laing pattern, sumpak ni ini, buot ipasabot, gigamit na nimo ang pag-criticize, pag-public, pag-slander, pagdaot sa iyang pagkatao. Di ba kasagaran ato naman daoton ang atong isig katao nga nakasala? Ato namang libak-libakon, ato namang tamayon, ato nang i-backstab ang ato ang mga kaigsuonan, yung gituhuan natong mga nakasala. And that is not supposed to be. Dili ingon ni ana mga pinangga kong mga kaigsuonan. Now, let's go to the greatness of leaving things behind. Pagkabantugan pinagi sa pagbiya sa mga butang nga dapat biyaan. Sa Matthew 19, versikulo 21, Jesus said unto him, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Ang rich young ruler, mga pinangga kong mga kaigsunan, number one, sa verse 17, nag-ingon siya nga, what shall I do in order to inherit eternal life? Then Jesus answered, keep the commandments. Gato ang uban, mga kaigsunan, nga Jesus was teaching legalism. Or Jesus was teaching about commandment keeping to become the requirement of salvation. No. Gihimo to ni Kristo mga kaigsunan nga you keep the 10 commandments if you want to be saved. He was just trying to open the door of communication. Kay kung tinud-anay pa nga ang pagtuman sa napulo kasugo may makaluwas, kadtong maong batan-on nga dato mga kaigsunan, luwas na to sigurado kay nga naman sukat pa sa bata pa siya nagtuman na siya sa napulo kasugo. Pero sa point ni Jesus Christ, I know you are keeping sins from your childhood. Nagtuman ka niya na sukat pa sa imong pagkabata, but one thing thou lackest. Kung sa pa'y kulang nimo. Siya unsa man kino, go sell, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. So the rich young ruler, the rich young man kept the commandments zealously. Nevertheless, he felt that was not enough to be saved. He longed for salvation. Nagtuman na siya sa napulo kasugo pero pamati niya kulang pagit siya nga gusto pagit siya kaluwasan mga kaigsunan. Then Jesus told him that perfection can only be achieved by leaving all the idols of the soul behind. The young man was actually getting perfection mixed up with salvation. Ang usa may iyang idol sa iyang kinabuhi. He loves money. He loves his wealth. Kabalo ka, there's nothing wrong with money. There's nothing wrong with wealth. Kaya uban bito mingon nga, if there is something wrong with money, why the church is always asking for money? Kung tinuod nga ang kwarta daotan, nga no ang mga iglesia masing magpangay kwarta sa mga tao. Dili ang kwarta may daotan mga kaigsunan. I would like to tell you that. Dili ang kwarta. Ang daotan din na ang love nimo sa imong kwarta. This rich young ruler, he loves Jesus Christ. Oo, he loves Jesus Christ. But he loves more his wealth than Jesus Christ. There's no problem kung na kay kwarta mga kaigsunan. Ang problema diya karon kung gimahal ni mo imong kwarta sobra pa kay Jesus Christ. You cannot keep the 10 commandments without Jesus Christ. You know what this rich young ruler did? Nagtuman siya sa napulo kasugo with the love of his wealth. So, di man pwede na. Kung gusto kang makabaton kakahingpitan, tumana ang kasuguan with Jesus Christ. Di man siya pwede makaadto kan Jesus Christ because he loves wealth more than Jesus Christ. So matong gina ni Kristo, you go and sell everything what thou hast, give it to the poor. Sa ito ba, kung wala na, kaya na mo nang ibaligya na imuhang mga gikinahanglan ka imuhang mga bahandi, then that's the time that you can follow me. In other words, this young ruler has kept the 10 commandments without following Jesus Christ because he cannot follow Jesus Christ because his love was on his wealth. Okay, don't forget that salvation is by faith. Perfection can only be achieved by grace of God, by leaving everything behind for He who saved us. Do you think you could have a hidden place in your heart where Jesus cannot get in while in heaven? Open your full heart to Jesus today. Mga pinangga ko mga kaigsunan, think it through. Humantong maong batanon mga kaigsunan nga dato milakaw kaya niya madawat ang pagbaligya sa mga katigayonan. Si Pedro, may alarmas Pedro ni arangkada. Ingon din si Pedro mga kaigsunan sa Mateo 19, versikulo 27. Then Peter answered and said to him, see, we have left all and followed you. Therefore, what shall we have? Gibiyaan na mo tanan Ginoo. Kung sabi mo makuha karon. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsunan, this shouldn't be the reason we follow Jesus in order to earn something.
But it's good we know the benefits of being His disciples. They shall receive 100-fold according to Jesus Christ. They shall receive 100-fold of everything they must leave behind and inherit eternal life. Wa man ta mosunod kang Kristo aron makadawat tag mga unsay mga reward ato madawat mga kaigsunan. Pero kinahanglan putang masayod kung unsay padulngan nato kung magsunod ta kang Jesus Christ. Nitubag si Jesus Christ. Oo. Makadawat mo 100 kapilo nga panalangin, makadawat pag mo kinabuhing walay katapusan. Gi-explain ni Kristo sa parables mga kaigsunan. Jesus explained that in the parables of the laborers, the master arranged a wage of 1 denarius to the first laborers. Then he hired other laborers during the day. When he paid the wages, everyone received the same pay, no matter how long they worked, a denarius. The future rewards is the same for all of us. We'll receive what Jesus has promised to us. So, we become great because of the reward that is Jesus going to us. He's going to give to us. So, mahimutang bantugan mga kaigsunan, pinaagi sa mga reward nga gihatag ni Kristo kanimo ug kanako, nga atong madawat gikan kaniya. That is the reward of grace. By grace, sa kaluoy ni Kristo mga kaigsunan, kanimo ug kanako. Sa Ellen White, sa Christ Object Lesson, chapter 28, page 398, matod pa niya, the Lord desires us to rest in Him without a question as to our measure of reward. When Christ abides in the soul, the thought of reward is not uppermost. This is not the motive that actuates our service. It is true that in a subordinate sense, we should have respect to the recompense of reward. God desires us to appreciate His promised blessings, but He would not have us eager for rewards, nor feel that for every duty we must receive compensation. We should not be so anxious to gain the reward as to do what is right, irrespective of all gain. Love to God and to our fellow men should be our motive. So, gipunto din ni Sister White mga kaigsunan nga gusto ni Kristo nga mo resta dito kaniya. Dito ta mo pahulay sa iya nga di na ta mag-question Ginoo. Unsa man gyud bas dako ako ang reward kay sa iya. We will leave everything to Him. Ug unsa iyang promise, unsa iyang gustong ibalos kanato mga kaigsunan, iganti sa ato. What we need is to trust in Him. Musalig ta ngadto kaniya mga kaigsunan. Another, gi-emphasize ni Kristo ang greatness of sufferings with Jesus. Sa Matthew 20, versikulo 23, so He said to them, "You will indeed drink my cup and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right and on my left is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared by my Father." Si James manggod mga kaigsunan, si James o si John, had just been reprimanded because they wanted to destroy a Samaritan village. Diba? Ka-remember mo? Gusto na paraogan na kalayo ang Samaritan village. Then, they requested important positions in Jesus' kingdom. Mga isog kaya sila, ipanganlan na lang sila mga sons of thunder. Nya pagkauman, mga intemperate sila kayo, mga madali-dalion kaya sila sa kasuko. Nya pagkahuman, migo na lang sila mga yung katungdanan kung mulingkod na sila sa kauban ni Kristo sa gingharian sa mga langit. What is it? What is it, mga kaigsunan? Unsa man na sa iyong pananaw? Gusto pa yun na, left and right pa yun, left hand usa right hand. Now, mo na itubag ni Kristo nga, kamo, inom ba mo sa kupa nga akong giimnan? Iyambot pasabot mga kasakit, mga kaigsunan. Ang kamatayon mismo, kupas kamatayon. Pero you know what? Ang tubag na pula, oo, Ginoo, magpabautismo mi. Mo inom mi, sumala sa imuhang giimnan nga kupa. Was la kasabot og unsa to. Dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan, imong masabtan that Jesus told them that there are two basic requirements to get an important position in the kingdom. Muadto mo gingharian sa mga langit, di kayo mo kabalo mo paubos. Muadto mo gingharian sa mga langit, di kayo mo kabalo mo pasaylo. Muadto mo gingharian sa mga langit, dili gani mo kabalo mo biya sa tanang butang nga naa kaninyo. Tungod og alang kanako, gusto na mo mugunit og katungdanan sa gingharian sa mga langit, nga di gani mo makamaong muantos kauban kanako. That's number one. Living Jesus' sufferings. Gusto ni Kristo nga, are you willing to drink my cup? Anda ba mo muinom sa kupa akong giimnan?
But pasabot ni Kristo, are you willing to suffer in my sufferings? Andam ba mo muangtos sa ako mga pagantos? There is no servant who becomes greater than the master, okay? Dili ka pwede nga ulipon ka, hayahay ka. Sa ang imong master nga si Kristo, nagkandarapa, nagkalisod, nagkapat, gibunala, nagantos. Nagsakripisyo para sa buhat sa pagdaog hamiling kalag. Ikaw, hayahay ka kastanan. Dili man na pwede. Si Kristo gitamay, si Kristo gibibiyay, si Kristo giisyuhan, giintrigan. Ikaw, hayahay ka, ikaw pa'y mangisyo, ikaw pa'y mangintriga. Dili man na pwede. We should walk where Jesus walked. Let us walk the steps. Let us follow the footsteps of Christ. Living Jesus' sufferings. Second, serving our brothers and sisters. Atong serbisyuhan ang atong mga kaigsuonan. Mauna ang requirement mga pinangga kong mga naminaw. Jesus has prepared important positions in heaven for those who are willing to fulfill those requirements on this earth. Nag-andam si Kristo og importanteng posisyon nimo dito sa langit alang ni adtong mga tao nga andam mutuman sa mga requirement. Unsa ang requirement? Living Jesus' sufferings, serving our brothers and sisters. Mga pinangga ko mga kaigsunan, alang sa tuang pagpamalandong, aron ato masabtan pagayo. Greatness. We want greatness, right? We want greatness of humility. We want greatness of forgiveness. We want greatness of leaving things behind. And we want greatness of the reward. And we want greatness of sufferings with Jesus Christ. Sa katapusan, sa Ellen G. White sa The Acts of Apostles, chapter 53, page 543. Matod pa dinhi ni San Pablo, mga pinangga ko mga kaigsunan. In the kingdom of God, position is not gained through favoritism. It is not earned, nor is it received through an arbitrary bestowal. It is the result of character. The crown and the throne are the tokens of a condition attained, tokens of self-conquest through the grace of our Lord Jesus Christ. The one who stands nearest to Christ will be he who has drunk most deeply of his spirit of self-sacrificing love. Love that vaunteth not itself, is not puffed up, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Love that moves the disciple as it moves our Lord to give all, to live and labor and sacrifice even unto death for the saving of humanity. Atong sulayag binisaya mga pinangga kumakiksunan, may oras pa man tingali. Saging harian sa Dios, ang katungdanan dili gina angkon pinaagi sa pabor-pabor. Dili na batnan ang katungdanan ni madawat pinaagi sa mga kadaugan o mga debate nga mahitabo. Resulta kana sa maayong kinaiya. Kinaiya ni Jesus Christ. Ang korona o ang trono mao ang mga butang nga pasalamat nga usa ka kondisyon nga madaog nimo imong sarili. Madaog nimo imong kaugalingon pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Kay siya nga nakabarog paduol kang Kristo. Mao siya ang nakainom sa mas laom nga pag-inom diha sa balaang espiritu. Pinaagi siyang kaugalingong sakripisyo sa gugma. Gugma nga nagpadako sa kaugalingon. Gugma nga nagpadako sa buluhaton sa pagdaog hamiling kalag. Wala nagapangita siyang kaugalingong kagustuhan. Dili-dali masuko, dili magunahuna og dautan. Ang gugma nga nagalihok sa mga tinunan. Mao ang nagalihok sa atong nagapalihok sa atong Ginoo sa paghatag sa tanan aron magkinabuhi og magbuhat sa sakrifisyo bisan pa sa kamatayon alang sa pagluwas sa tanang katawhan. And that is a kind of love nga gipangita sa Dios. Gugma nga naa ni Kristo nga iyahang gigamit nga maoy hinungdan nga siya andam og sakrifisyo para sa
pagpakamatay alang sa mga tao. Kana nga klaseng gugma, maupod ang iyang gihandom nga mabatnan sa matag usa kanato. And we become great. We shall become great in the kingdom of heaven. Okay, mga pinangga ko magkaigsunan, sorry kay wa na magutay panahon sa pagpakiguban kaninyo. Usbon ko lang pagpahibalo kaninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa covered court Bagong Taas, Valencia City, alang sa usa ka tingog sa paglaom Thanksgiving anniversary nga diin pagahimuon dinhi sa usbon ko Valencia City. This is 14th Thanksgiving anniversary. May 27 to May 28, kagahapon pagkaron, paghimuon, mga kaigsunan. Dinhi sa maong covered court, usbon ko, Valencia City. Covered court sa Bagong Taas, Valencia City. Ang tema, Fearless in Trials. Okay, mga pinangga ko magkisan, usbon ko, wanagay panahon sa pagkikuban kaninyo, sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ. Nga to ang great provider, ako usab ang inyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa may balita, Pastor Israel Villiver I. Magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapahulay.